Sa nakaraang episode ng Mashley, si Mash ay isang lalaking may pambihirang lakas na nabubuhay sa isang lipunan, kung saan ang mahika ang siyang basihan ng sosyal na estado ng pamumuhay. Sa kasawiang palad, hindi magamit ni Mash ang mahika kaya't ito ay itinuturing na isang salot at walang kwentang tao. Sa kabila ng payo ng kanyang lolo na si Regro na iwasan ang syudad, pumunta pa rin si Mash sa syudad at nagkaroon pa siya ng engkwentro sa mga pulis, pero mabilis na niligtas si Mash ng kanyang lolo kaso mabilis din silang napuntahan ng mga pulis at sila ay pinipilit na sumuko. Nagharap sila Mash at Brad at nagawang manalo ni Mash, nag-alok si Brad ng kasunduan na hindi niya ibubunyag sa syudad ang kanilang sekreto, pero kailangan muna ni Mash na maging isang divine visionary at ang yaman na makukuha nila ay dapat may hati si Brad dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Finn ay umaasa na kahit masira ang kanyang kristal, sapat naman na malakas ang iba pang mga kasapi ng koponan para protektahan ito. Ngunit, nakita natin na nasira ni Mash ang kanyang kristal bago pa man magsimula ang exam subalit ayos lang ito dahil mayroon pa silang kristal ni Dot, hanggang sa malaman nilang nasira na rin ang kristal ni Dot. Ngayon ang tanging isang kristal na lang ang natitira sa kanilang koponan, ibig sabihin nito ay matatapos na ang lahat kung masira ang kristal ni Finn at tiniyak naman ni Mash at Dot kay Finn na gagawin nila ang lahat, para protektahan ang kanyang kristal sa kabila ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ay inilipat ang mga kandidato sa susunod na yugto kung saan magsisimula ang exam, nagkalat ang lahat ng mga kasapi ng koponan sa buong entablado, at muli si Finn ay nag-iisa na walang kasamang malapit para protektahan siya. Ipinapakita dito ang tungkol sa 13 sinaunang tungkod na sinasabing umiiral sa realm ng mahika. Pinipili lamang ng mga tungkod na ito ang mga may likas na talento at nagkakaloob ng mga biyaya sa kanilang mga tagapagdala, tinatawag ang mga tungkod na ito na Master Canes. Pabalik sa qualifying round para sa Divine Visionary Candidate Exam, ang Life Crystal na kung saan hindi masaya si Finn tungkol sa pagkahiwalay niya sa isang team match at wala na sina Mash at Dot ng kanilang mga kristal at si Finn na lang ang may hawak ng huling kristal na natitira sa kanilang koponan, kaya kailangan niyang bantayan ito ng buong buhay niya. Habang nagtatago, nasaksihan ni Finn si Carpaccio na nagsasabi sa isa sa kanyang mga karibal na kandidato tungkol sa kung paano ang kanilang kapanganakan ang nagdedesisyon kung sino ang maaaring umakyat sa tuktok, at hindi nararapat na pantay-pantay na ipapamahagi ang talento. Kaya kailangan lamang nila na mamuhay ayon sa buhay na itinakda para sa kanila. Ito ay maituturing na masamang balita ngayon para kay Finn at kailangang manatiling mababa ang profile ni Finn sa sitwasyong ito, kaya nagpasya siyang magkunwaring bahagi ng pader. Nang akala niya na wala na ang kaaway at matagumpay siyang naging pader ay lumitaw naman si Carpio sa likuran niya. Nahanap ni Carpio na medyo nakakatawa si Finn at handa pa nga si Finn na magdila ng sapatos at maglinis ng pagitan ng mga daliri sa paa kung may magbibigay tulong sa kanya. Naalala siya ni Carpaccio bilang si Finn Amos, ang mag-aaral na halos hindi nakapasa at sikat si Finn sa pinakamasamang paraan na posible. Nagtataka si Carpio kung paano napunta sa Eastern Magic ang isang katulad ni Finn. Iniisip niya na baka tinulungan siya ng kanyang kapatid, ngunit kahit na ganon ay wala siyang nadarama kundi pagkadismaya nang makita niya ang isang talentless trash na tulad ni Finn, at ngayon ay gusto ni Carpaccio na ibigay ni Finn ang kanyang kristal sa kanya dahil sa palagay niya ay hindi ito nararapat para kay Finn. Nakakatakot si Carpaccio at talagang nakaka-intimidate, ngunit dahil mahalaga sa hinaharap ni Mash ang kristal na ito, nagpasya si Finn na protektahan ito ng buhay niya. Hindi nagustuhan ni Carpaccio kung paano kumikilos si Finn na parang importante siya, gusto niya lang na maging masunurin si Finn at ibigay ang kristal dahil mas mabuti pang hindi na lang makaramdam ng sakit, subalit mukhang hindi handa na ibigay ni Finn ang kanyang kristal. Bigla nating nakita si Mash na tumatakbo ng mabilis at pagkatapos ay narinig natin si Margaret na nagsasalita kung paano napili si Carpaccio bilang isang henyo, karapat-dapat na maging isang national treasure at hindi labis na sabihin na siya ang pinakamahusay sa kanilang akademya. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nilalang habang pinasasalamatan din ang kanyang daddy at mommy sa pagdala sa kanya sa mundong ito. Pabalik tayo kay Finn, nakakita siya ng paraan para malihis ang atensyon ni Carpaccio at tumakbo. Hindi na bahala si Carpaccio dahil madali siyang makakahabol, ngunit bago pa man niya magawa iyon ay ginamit ni Finn ang kanyang mahika para mateleport ito sa ibang lokasyon. Subalit napagtanto ni Finn na may mali sa kanyang paa at siya'y bumagsak habang naririnig ang mga hakbang ni Carpaccio na papalapit sa kanya, lalo pang lumalala ang sitwasyon para kay Finn,
Kahit ang mga estudyanteng nanunood sa exam ay iniisip na sobra na si Carpaccio. Pero sinabi pa rin ni Finn na hindi niya ibibigay ang kristal dito kahit na matalo siya, kahit na duwag siya, hindi niya magagawang talikuran ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan pa ni Finn na gumamit ng ilang offensive magic, ngunit walang silbi ito laban kay Carpaccio at ang mga taong walang kakayahan na nagsikap ang nagbibigay pa ng pagkagalit kay Carpaccio, kaya nagpa siya siyang ipakita kay Finn na walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang papalapit si Carpaccio na may hawak na kutsilyo sa isang napakahalagang parte, bago pa man siya makagawa ng kahit ano ay binangga ni Mash ang kanyang ulo diretso sa malapit na pader. Kahit tayo ay malamang masasabi na ito ay isang napaka-satisfying na sandali, sinabi rin ni Mash kay Carpaccio na ang pagsisikap ni Finn ay hindi matatawag na walang kabuluhan dahil narito na siya ngayon. Nagpasalamat din si Mash kay Finn sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Carpaccio sa laban habang inihahayag na hindi siya makaramdam ng sakit dahil espesyal ang kanyang wand. Ang mga atake ni Mash ay bumabalik sa kanya dahil ang mahika ni Carpaccio ay naglilipat ng pinsalang natatamon niya pabalik sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda, ang lahat ng sakit na nararanasan niya ay hinihigop ng kanyang wand at di niya kailangang kontrolin ito, at ang kawalan ng kakayahang masaktan ay ang biyaya ng Master Cain, ang pinakasinauna sa lahat ng mga wands. Ang kapangyarihang ito ay automatikong na-activate noong pinili niya ito kaya mula noong siya ay ipinanganak ay hindi pa siya nakaramdam ng anumang sakit, gusto niyang maranasan ang sakit ngunit ayon sa kanya, ang isang tulad ni Mash ay walang kakayahang magbigay ng sakit sa kanya. Bawat atake na ginagawa ni Mash ay bumabalik lang ng walang nagagawang pinsala laban sa kanya, hindi na ito mukhang laban at parang isang komedya na, pagkatapos ay lalo pang binaliwala ni Carpaccio si Finn at nagpa siya si Mash na gumawa ng sunod-sunod na atake upang hindi makahabol ang bilis ng pag-regen nito. Akala ni Carpaccio ay hindi ito gagana, ngunit pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng mga kasiraan ang estatwa sa likuran niya at nangyari ang isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon, ito ang unang beses na may nakapagpabitak sa estatwa ng Diyosa. Subalit automatikong na-trigger ang estatwa ng Diyosa at ito ay nagiging mas defensive habang tumatagal ang mga atake, pagkatapos ay nagsimula itong magpaulan ng mga injection na nakakatakot, ngunit nagawang iwasan lahat ito ni Mash. Pagkatapos ay kinuha ni Mash ang isang bakal na wand at sinimulang hubugin ito gamit ang lakas ng kanyang mga daliri para gawin itong isang tennis racket, pagkatapos ay nag-serve siya ng atake diretso sa estatwa na nagundyok ulit sa estatwa na umulan ng mga injection. Subalit patuloy lang si Mash sa paglalaro ng tennis habang iniilagan ang paparating na ulan ng syringe. Nakatutok si Mash sa pag-atake sa iisang sira sa estatwa ng Diyosa na naging mahina nitong punto. Nagpatuloy si Mash hanggang sa ganap na masira ang estatwa. Hindi makapaniwala si Carpaccio sa nangyayari ngayon, ngunit dahil gusto niyang maranasan kung paano ang pakiramdam ng sakit, nagpa siya si Mash na iparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam nito kahit na sobra-sobra subalit nararapat pa rin. Ang lahat ng nanonood ay namangha sa pagkatalo ni Carpaccio, isang savant na pinili ng Master Cain at tinalo lang sa pamamagitan ng isang lalaki na parang naglalaro lang ng isang tennis gamit ang pader. Nararamdaman na ni Carpaccio ang lahat ng sakit na kanyang hinahangad at ito ay kumakalat na sa bawat tibok ng kanyang puso. Matapos maranasan mismo kung gaano kakilakilabot ang sakit, ngayon ay may bago ng paggalang si Carpaccio sa katapangan ni Finn laban sa kanya, na tinitiis ang labis na sakit para sa iba at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kababa ang kakayahan niya laban kay Mash. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.